At narito po ang ating mga tagapagpaawit Sound check. para po tayo pangunahan sa masiglang awitan. Sound check. Ayan. Sound. Amen. Sound check. Amen. Okay, tayo po ay magsiyaw sa Panginoon. Amen. At bilang pambungad, siya ay ating pupurihin. Let us sing, To God be the glory. Amen. On the first stanza now, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. On the second. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But nearer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. As we sing our second song, i-welcome po muna lang isa't isa. Tayo po ay magkamayan habang kinakanta natin ang In Unity. Amen. To dwell in unity. Amen. In unity, ready? Sing. In unity, to dwell in unity. La 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 la. In unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. In unity, to dwell in unity. La 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 la. In unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Amen. Okay.
habang tayo bumabalik sa ating kanya-kanyang upuan, let's sing our next song. It is wonderful to be a Christian. Amen. 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 On the first stanza now, sing. Life has purpose now it never had before. There is meaning to each day and even more. For a joy and peace I can't explain is mine. Since I found a life in Christ my Lord divine. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. I can go directly to the Lord in prayer. He has told me I may boldly enter there, and His listens as His promises I plead. I find mercy there and grace for every need. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. Last verse. And the hope of heaven's glory thrills me so. Where I live with Christ forevermore I know. That is why the things of earth I loosely hold. I've eternal riches better far than gold. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. Amen. Our next song, The Fight is On. Of course, kung tayo ay Kristiyano, ang buhay natin ay punong-puno ng pakikipaglaban. Amen? So, since the fight is on, let us sing this song. The fight is on. Ready? Sing. The fight is on. The trumpet sound is ringing out. Heard of far and near, the Lord of hosts is marching unto victory. The triumph of Christ, the Christ will soon appear. The fight is on, no Christian soldiers, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His fight hold fast. He's God before us, His banner o'er us. We'll sing the victor's song at last. The fight is on. Arouse ye soldier brave and true. Jehovah leads, and victory will assure. Go buckle on the armor God has given you, and in its rank until the end endure. Fight is on, no Christian soldiers, and face to face in stern array, with armor gleaming and all are streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His fight hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. The Lord is leading unto certain victory. The bow of promise spans the sky. His Lord
peace is nigh. The fight is on, no Christian soldier, and face to face in stern array. With armor gleaming and all are screaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. Amen. We're marching to Zion. Of course, kapag natapos ang ating laban dito sa lupa, laban ng spiritual, meron tayong pag-asa na someday, we will marching to Zion, which is Amen. our hope of heaven. Ready? First lesson now. Sing. Come with and love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne. And thus surround the throne. We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Second verse. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful on the chorus once again, we're marching to Zion. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Amen. Salamat po sa pag-aawitan para sa Panginoon. Amen. Tayo po yung manatiling nakatayo, tayo po yung manalangin. Naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong maghapon na ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay sa amin upang kami ay makarating dito sa bahay-sambahan, upang ikaw ay purihin at sambahin, upang aralin ang iyong salita, Panginoon, at kami matuto. Salamat, Panginoon, sa mga tao na ginagamit mo upang kami ay pangaralan, Panginoon, turuan ng galing sa iyong salita, Panginoon. Ilalapit din po namin ang aming pong pastor at ang kanya pong mga kasama. Ikaw po mag-ingat sa kanila at gawin niyo po silang pagkapala kung nasan man po sila ngayon. At gawin din po, Panginoon, nilalapit din po namin ang aming mga kapatiran na hindi po namin kasama ngayon. Ikaw po ang maggabay at maghatid ng ligtas sa bawat isa, Panginoon. Ang lahat nito ay aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. At tawagin po natin ang ating mga kapatid para po pangunahan tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ating pong salitang basahin, 1 Chronicles chapter 17. Salitan po natin verses 1 to 26 and then verse 27, sabay-sabay po tayo. At nangyari nang si David ay tumahan sa kanyang bahay, na sinabi ni David kay Nathan na propeta, "Narito, ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, ngunit ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sa ilalim ng mga kubong." At sinabi ni natin kay David, gawin mo ang buong nasa iyong kalooban, sapagkat ang Diyos ay suma sa iyo.
At nangyari ng gabing yaon, na ang salita ng Diyos ay dumating kay Nathan na sinasabi, Ikaw ay yumaon at saysayin mo kay David na aking lingkod. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag mo akong ipagtatayo ng bahay na natatahanan. sapagkat hindi ako tumahan sa bahay mula ng araw na aking iaho ng Israel hanggang sa araw na ito, kundi ako yumaon sa tolda at sa tabernakulo at tabernakulo. Sa lahat ng mga dako na aking nilakaran, nakasama ang buong Israel, ako ba'y nagsalita sa isang salita na sinuman sa mga hukom ng Israel, na siyang aking inutusang maging pastor sa aking bayan, na nagsasabi, bakit hindi niyo ako ipagtayo ng bahay na sedro? Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kita'y kinuha sa pasabsaban, sa pagsunod sa mga tupa, upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayang Israel. At ako'y sumayo saan ka man naparoon, at ang aking inihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo, at gagawin kitang isang pangalan na gaya ng pangalan ng mga dakila na nanga sa lupa. At aking ipagtataan ng isang dako ang aking bayang Israel, at itatatag sila, upang sila ay mga katahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang mabago pa, ni sisirain pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. At gaya ng araw na mag-alala ko ng mga hukom upang maglagay sa aking bayang Israel, at aking pasusukuin ang lahat ng mga kaaway. Bukod dito ay sinaisag ko sa iyo na ipagtatayo ka ng Panginoon ng isang bahay. At mangyayari, pagka ang iyong mga araw ay nalubos, na ikaw ay marapat yumaon na makasama ang iyong mga magulang, na aking patatagain ang iyong binhi pagkamatay mo, na magiging sa iyong mga anak, at aking itatatag ang kaniyang kaharian. At kayong ipagtatayo ako ng isang bahay, at aking itatag ang kanyang luklukan magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak, at hindi ko na aalisin ang aking kaawaan sa kaniya, gaya ng aking pagkakuha roon sa nauna sa iyo. Kundi siya ay aking ilalagay sa aking bahay at sa aking kaharian magpakailanman, at ang kanyang luklukan ay matatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng salitang ito, at ayon sa buong pangitahing ito, ay gayon sinalita ni Nathan kay David. Na magkagayumaan ng Haring David at naupo sa harap ng Panginoon. At kanyang sinabi, sino ako, O Panginoong Diyos? At ano ang aking bahay at ako'y dinala mo sa ganyang kalayo? At ito'y munting bagay sa harap ng iyong mga mata, O Diyos, ngunit iyong sinalita tungkol sa sangbahayan ng iyong lingkod, ang hanggang sa malaong panahong darating. At ako'y iyong nilingap na ayon sa kalagayan ng isang tao na may mataas na kalagayan, O Panginoong Diyos. Ano pa ang masasabi ni David sa iyo tungkol sa karangalang ginawa ng iyong lingkod, sapagkat iyong kilala ang iyong lingkod? O Panginoon, dahil sa iyong lingkod at ayon sa iyong sariling puso, ay iyong ginawa ang buong kadakilaang ito upang ipakilala ang lahat ng dakilang bagay na ito. O Panginoon, walang gaya mo, ni maramang sinmang Diyos liban sa iyo, ayon sa lahat naming narinig ng aming mga pakinig. At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayang Israel, na tinubos ng Diyos upang maging kanyang sariling bayan, upang gawin kang pangalan sa pamamagitan ng malaki at kakilakilabot na mga bagay, sa pagpapalayas ng mga bansa sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos sa Ehipto. Sapagkat ang iyong bayang Israel ay iyong ginawang iyong sariling bayan magpakailanman, at ikaw, Panginoon, ay maging kanilang Diyos. At ngayon, O Panginoon, matatag nawa ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sangbahayan magpakailanman, at gawin mo nawa na gaya ng iyong sinalita. At ang iyong pangalan ay mamalagi nawa at dakilain magpakailanman, at sabihin, ang Panginoon ng mga hukbo ay ang Diyos ng Israel. Sa makatwid bagay, Diyos ng Israel, at ang sangbayan ni David na iyong lingkod ay natag sa harap mo. Sapagkat ikaw, O aking Diyos,
napakilala sa isang lingkod na iyong ipagtatayo siya ng bahay. Kaya't pinangahasan ng iyong lingkod sa kanyang puso na dumalangin sa harap mo. At ngayon, O Panginoon, Ikaw ang Diyos at iyong pinangako ang dakilang bagay na ito sa iyong lingkod. Sabay-sabay po tayo. At ngayoy kinalagdan mong pagpalain ang sangbahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo, sapagkat iyong pinagpala, O Panginoon, at yaoy magiging mapalad magpakailanman. Purihin po ang salita ng Panginoon at nawa, Panginoon, patuloy po tayong pagpalain sa pagbasa po natin sa kanyang salita. Maaari na po tayo maupo. Sound check. Amen. Habang umakit po ang ating choir, let's sing the first stanza of Jesus Saves. Amen. We have heard the joyful sound. Ready? Sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Blind the seas and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Amen.
Mike. It's not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flowers fade and die, fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom's fleeting light, but I will boast in knowing Christ at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Two wonders here that I confess, my worth and my unworthiness, my value fixed, my ransom paid at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other is satisfied in Him alone. Sound check.
heart is filled with gladness here above the cares of love. But I've just come through the valley of trouble, fear, and pain. It was there I came to know my God, enough to stand and say, even in the valley, God is good. Even in the valley, He is faithful and true. He carries His children through, like He said He would. Even in the valley, God is good. The road of life has led you to a valley of defeat. You wonder if the Father has heard your desperate plea. But there is hope in that rugged place where tears of sorrow dwell. Can you hear Him gently whispering, I'm here and all is well. Even in the valley, God is good. Even in the valley, He is faithful and true. He carries His children through, like He said He would. Even in the valley, God is good. Even in the valley, God is good. Even in the valley, He is faithful and true. He carries His children through, like He said He would. Even in the valley, God is good. Even in the valley, God is good. God is good. Amen. Salamat po sa mga napakagandang awitin. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. At ating pong mga ngaral ngayon ay hindi na po bago sa atin. No? Lagi itong nagpe-preach. In fact, nag-request ata siya na siya mag-preach ngayon eh. Biro lang po. Tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong i-welcome ang ating pong mga ngaral ngayong hapon na ito at ihanda rin pong ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ating pong tawagin ng si Brother Cedric Constantino. Magandang hapon po sa ating lahat muli. Yun po, sana wag po kayo magsawa. Yun po. So let's open our Bible to James chapter 1, verse 2 to 3. Yun po. So let's read it all together. So verse 2, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa araw po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin upang kami po'y makarating dito po sa bahay Panambahan o makapakinig po ng inyong salita, makaganap sa aming mga gampanin. At pinapanalangin po namin, kami po inyong kausapin, kayo po manguna, kayo po maitaas sa lahat ng
aming gagawin po ngayong hapon. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Ay po, makakaupo na po tayong lahat. So, ang title po ng ating pag-aaralan po ngayon ay The Virtue of Patience. Sige po. Sige po. Okay po. So, let's begin with patience. So, alam po naman natin, isa po ito sa most requested pagdating po sa mga prayer request. Kahit sa sarili po natin, sa umaga, bago tayo umalis, lagi, Lord, give us patience, make me patient, ganun lagi. At madalas, ang nangyayari po ay binibigay po agad sa atin yan. Okay? So, do we really know what we're asking for? Yan po ang tanong dyan eh. Alam po ba natin talaga kung ano po yung kapalit pag sinabi natin, Lord, give us patience? So, patience from the Greek word hupomone, which means enduring. Sa Tagalog, pagtitiis. Okay po? Pagtitiis, saan? Okay po. So, nag-list po ko dito ng mga examples based sa mga nakikita ko po, lalo na po sa akin. So, una, sa mga asawang babae, asan ang pagtitiis? Actually, sa lahat. Okay po. Nung pinakasalan po ako ni Gab, nagtitiis na po siya agad. Okay po. So, sa asawa nyo, mga asawang babae, ito po, isa sa mga pinakasimple, maliligo. Maliligo yung asawa nyo, yung lalaki. Yung maduming damit, minsan, sa amin madalas, nakakalat. Iiwan lang doon. Sabi nga parang kang ahas. Ganyan. Tapos, minsan, mangyayari pa niyan, hindi pa dalhin tuwalya sa CR. Ipapaabot pa. Talagang araw-araw na pagsubok yan. Kung araw-araw naliligo ang asawa niya. Pangalawa, mga tatay. Okay po, sa mga tatay, sa mga anak natin, ayan, hindi na naman nagligpit ng laruan, hindi na nga nagligpit, nagdrawing pa sa pader. Color pa. Ayan, talagang magtitiis ka talaga dito. Mga driver, ayan, katulad ko. So, palabas ka pa lang ng garahe, may magkakat na agad sa'yo. Actually, dito pa lang Mamaya, panigurado yan. Talagang susubukin po ang patience nyo. Paglabas pa lang dyan, talagang mapapaano kayo kung, Lord, please, please. Okay po. So, pang-apat na pala, mga estudyante. Okay, sa mga estudyante, ito, yung iba, naka-experience ito, siguro. Nagpahiram ka ng GTEC, 0.5. Alam yan ng mga estudyante. Hiniram ng kaklase, nalaglag, binagsak. Wala na. Talagang sasama ang loob mo. Panglima, mga soul winners. Ayan. Yung kasama mo lumabas, either late o hindi ka sisiputin. Okay. Ito mga pagtitiis. Mga CDM teacher sa Children's Discipleship Ministry. Estudyante mo, maingay. Patayo-tayo, CR ng CR. Hindi mo lang kung may sakit ba sa bato. Bata pa lang, ing-ing ng Pang-pito, ito po, sa mga pastor, kay Pastor Conwy. So mga membrong pasaway at makulit, katulad ko. Sabi nga ng pastor last Sunday, ang kulit ko daw. At huli, ang Diyos, ang pinaka-patient sa ating lahat, sa atin po, na kanyang mga anak na palagi pa rin nagkakasala. Okay? Ikaw lang, nilalangaw ako. Buhay pa naman ako. Sorry po. Ayan. Okay po. So ngayon, why do we need to be patient? Bakit po natin kailangan ihingi ito? So sabi po, let's open our Bible to 2 Corinthians chapter 5, verse 18. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ayan po. So sabi, and all things are of God, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ,
and have given to us the ministry of reconciliation. And let's turn to Romans chapter 15, verse 5 din po. Yeah. So now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus. So why do we need to be patient? Because we are called to reconcile and console. Okay? So to reconcile, why? Because kung babalik tayo sa 2 Corinthians chapter 5, sabi po kasi dito, gaya ng ginawa po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, na ipinagbalik loob tayo, nireconcile tayo sa ating Panginoong Ama, ganun din po ang gagawin natin sa ating mga kapwa. So, again, to give emphasis on that, tayo po ay tinawag sa Ministry of Reconciliation dahil tayo po ay tinawag to win souls. And for us to win souls, kailangan makita po sa atin yung buhay na ipinapangaral po natin. And to console, ito po, isa po dito, diba, the son of consolation, si Barnabas, nakita po natin, para sa mga nangihina, itong mga kapatid na ito ang dapat nyong hanapin kasi talaga pong ito po yung mga makaka-encourage po sa inyo if you are in trying times. So, patience. Wala naman patience nakalagay doon sa dalawang verse po na binasa natin, Brother Cedric, bakit ganun? Ang reason is patience is actually one of the keys to be able to do this. So you cannot partake in the ministry of reconciliation if you are not patient. Kung meron po akong mga kasabay sa daan at magagalit po ako, maaasar ako sa kanya, magro-road rage ako, tapos makikita ko siya, kasabay ko pala siya pupunta dito sa church, bisita po pala siya, paano ko po siya share ng gospel? Actually, isa po yung magandang practice po natin. Isipin po natin lagi, may nakatatak po sa ating mga sasakyan na Christ Baptist Church. Yan. Para po hindi lang po natin. Kasi ako, nung may L3 pa po kami, pag yun ang dala ko, talagang babanggain ko po lahat ng sumalubong po sa akin. Kasi may bull bar po yun. Pero pag dala ko yung church, yung L3 ng church, naalala ko, may malaki nakalagay sa gilid dati, Christ Baptist Church. So, hindi lang pala sarili ko ang dala ko. So again, let's be patient because pwede maging kapalit po nito ay isang kaluluwa na ma-offend po natin and maybe, because of us, mapalayo po siya. Okay? And to console, how can you console someone if you are not patient? Alam po natin, yung mga may pinagdadaanan, minsan din naman po lahat yan nag-open up agad-agad. Isang kailangan po natin silang tiyagain. Yung may mga taong may problema, may sakit, hindi naman po yan agad-agad, ay makikinig po sa atin. Kaya nga po laging paalala, bakit po laging nagpapaalala ang ating mga doktor? O pag niresetahan kita ng antibiotics, tapusin mo. Kasi po, ang katotohanan, marami po sa atin, hindi tinatapos po. So let's be patient with them. Okay? So ngayon, kailan po natin to dapat gawin? 2 Corinthians 5:17, ito po yung verse na madalas natin ginagamit po ngayong month. So, chapter 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So, ang sagot, ngayon po. Ngayon na ikaw ay ligtas na. So, hindi pa po ang huli lahat. Kung ligtas ka, kung buhay ka, kung nandito ka, wala ka man dito, basta ligtas ka, ngayon po ang tamang panahon. So, our old nature, ekis na po yan. So, be Christ-like. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Let's open that verse. Ayan po. 1 Corinthians. Sabi po dito, be ye followers of me, even as I also am of Christ. So, utos po sa atin, be Christ-like. And Romans 8:29.
So for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So let's be Christ-like. So if Christ is patient, which He truly is, pinaka-patient po sa ating lahat, let's also be patient like Him. Okay? And now, how to practice being patient. Okay, let's go to James chapter 1, verse 19. Okay, so wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Okay, so ano pong sabi po dito? Una, how to practice being patient. Actually, sobrang rami po paraan. Marami po yan. Pero, ito, may binigay po sa atin ang Bible na 3 madaling paraan na sundin, madali in a sense, na pwede po natin gawin, practicein araw-araw po sa ating sarili. So first, okay, point number 1 na po agad tayo. So, point number 1, be swift to hear. Okay? So, swift, from the Greek word tachus, which means prompt or ready. So, ito po, I believe, it's not, last 2 preachings ko po, nabanggit ko po sa inyo yung principle of 2 ears and 1 mouth. May dahilan po kung bakit 2 po ang ating tenga at 1 po ang ating bibig. Hindi po baliktad. Dahil po, ibig sabihin po noon, madalas po natin gamitin ang ating pandinig kaysa po sa ating pagsasalita. Okay? So the practice of really trying to listen first and more before saying anything else or saying anything gives us the opportunity to commit less mistakes. And in this case, for us to show patience. So kung mas talagang pakikinggan po natin ang isang bagay, ang isang tao, bago tayo magsalita, magkakaroon tayo ng pagkakataon na tayo po ay less talk, less mistake. Ayan po ang sabi. So, let's find an example po sa ating Biblia, sa salita po ng Diyos, ng mga missed opportunities po ng pagiging swift to hear. So, let's go to Acts chapter 11, verse 1. Acts chapter 11, verse 1. Yeah. So verse 1 to 3, and the apostles and brethren that were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. And verse 2, and when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him, saying, Thou wentest in to men uncircumcised, and didst eat with them. So ang context po dito, kung naalala niyo po yung last preaching po natin, di ba, Simon the sorcerer. Okay? So si Simon the sorcerer ay nasa taga-Samaria. Alam naman po natin, ang mga taga-Samaria, mga Samaritans, ay mga half-Jews. So sila po yung mga nakipagpamilya na po sa mga Hentil. Okay, so dito po makita natin, first 3 instances of the coming down of the Holy Spirit. Let's use this to show the missed opportunity ng pagiging swift to hear. So first, let's look at Peter. Si Peter po, nandun po siya nung unang-unang bumaba ang Holy Spirit sa mga Hudyo na mga pure. So Acts chapter 2, verse 14. Tingnan po natin. Sabi dito, But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you. Tama. Be this known unto you, and hearken to my words. Okay, so for this are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the 3rd hour of the day. Okay, so dito sa verse 2, makita po natin, bang Holy Spirit. Take note, nandito po si Peter. Pangalawang instance ng pagbaba po ng Holy Spirit,
sa mga Samaritano. Acts chapter 8, verse 17, yung sinabi po natin kanina. Then laid their hands on them and they received the Holy Ghost. This they na tinutukoy dito, si Peter and si John. And pangatlo, sa Acts chapter 10, verse 44. Ito naman po sa mga hentil. So while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. So alam po naman natin ito kung sino po ito. Ito po sino po? Sino po? Cornelius at ang kanyang pamilya na mga hentil. So, bakit po si Peter kailangan nandoon? Para malaman po natin yung missed opportunity. Si Peter po ay kailangan nandoon kasi he is one of the church leaders at that time. And para sa mga Hudyo na binasa natin dyan sa Acts chapter 11 verse 1 to 3, para sa kanila, ang pwede lang po maligtas kasi talaga ay ang mga Hudyo. So, it's either you are a Jew from birth or you convert to Judaism para ikaw'y maligtas. Pero dito, pinakita po na pinakita kay Peter na isang church leader na pwede pong maligtas ang sino man na sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So it's kahit ikaw'y mapahudyo, mapasamaritano, o mapakatulad natin mga hentil. Okay? So ngayon, in all these instances, Peter was present and often leading. So this was needed and it was crucial for Peter to be there. But still, nakita natin dun sa verse 1 to 3 ng Acts chapter 11. Diba? Saying, thou wentest into men are uncircumcised and didst eat with them. So, meron pong pagdududa. Meron pong dispute agad. Meron pong, anong ginawa mo? Meron agad ang salita nila, kumbaga. Pero, if they had just been swift to hear, tingnan natin kung ano nangyari nung pinakinggan na po nila si Peter. Tingnan po natin sa verse 18. So sabi po, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then had God also to the Gentiles granted repentance unto life. So they held their peace and glorified God when they heard these things. So if they had just held their peace, like what they will do in verse 18, nauna sana yung glorifying of God. At baka hindi na po umabot dun sa disputing. Diba? If they just held their peace. Pero may reason kung bakit po nangyari ito. Para maging example po sa atin, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nasa simbahan, na kung may dumating mang ganito po sa atin, ito kasi issue ito So may dumating man sa atin ito, let's be swift to hear. Again, be swift to hear, not be swift to judge, not be swift to murmur, be swift to hear. Amen? Amen. Yan. So, let's also look at the great importance of hearing bago po tayo tumuloy sa point number 2. Romans chapter 10, verse 17. Sabi po dito, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, here we can really see the great importance ng pakikinig. Hearing, dyan po natin matatanggap. Okay? Siguro wala naman sa atin po na nakaranas po ng kakaibang kaligtasan. Hindi po tayo nakarinig. Again, iba-iba po ang paraan ng pagkarinig po natin. Pero again, it's by hearing the word of God. Okay? So, let's go to point number 2.
Okay, point number 2, be slow to speak. Siguro kaya ganito po ako magsalita. Mabagal, mahinahon. Okay po. So, hindi. Ganito lang po talaga ako. Pasensya na po kayo. So, be careful with what you can say. Not just be careful with what you say, but what you can say. Kasi let's look at James chapter 3. Okay, James chapter 3, verse 1. Start na tayo sa verse 1. Okay, verse 1, my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we turn their whole body. And verse 4, behold, also the ships which, though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. In verse 5, even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And verse 6, and the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and set on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. And verse 7 and 8, for every kind of beast, and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, and had been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. So, again, be careful with what you can say. Dahil sabi nga, kung tayo po, sa verse 2, kung tayo po ay hindi makaka-offend in word, tayo perfect. At ano pa sunod dyan? And able also to bridle the whole body. Kaya rin pati yung ating katawan ay kontrolin kung anong gusto natin. Kung kaya po natin Pero kung hindi natin kaya ang ating dila, malamang wala rin po tayong control sa ating katawan. So, second, the tongue is a very strong force, even if it is so small. Hinalintulad nga po siya doon sa nilalagay po sa kabayo. Ang laki-laki ng kabayo, sobrang lakas, sobrang laki. Pero, paano po natin siya kinokontrol? Diba? Yung nakalagay po sa kanyang, yung busal. Nakokontrol na po natin kung saan siya pupunta. At pangalawa, inalintulad po siya doon sa, di ko lang kung tama, timon. Timon po ata ito sa verse 4. Diba? Ang laki-laki rin ng isang bangka o barko. Pero yung maliit lang na yun, gilid mo lang, talagang dadalin kanya kung saan mo siya iniliko. Okay, so ganun po hinalintulad ang ating dila. Okay, and for the third, it is hard to tame the tongue. Verse 7 and 8. Diba? Ang rami-rami na po nating mga hayop na kaya po nating itame. Diba? Kaya nga po natin yung malalaking mga aso. Meron po ako nakikita, mga leon. Pero ito, sabi, but the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. So, it is really hard to tame the tongue. So, kaya be slow to speak. Sabi nga, hindi naman sinabi dito na huwag ka magsalita. Just be slow. So, let's see the wisdom in this. Okay? So, let's go to Proverbs. Simula po tayo sa Proverbs chapter 17, verse 27 and 28. So, he that had knowledge spared his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. Verse 28, even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise, and he that shutteth his lips
is esteemed a man of understanding. So had knowledge, spare it his words. So if you have knowledge, spare your words. Okay? Pangalawa, Proverbs chapter 12, verse 18. Sabi, there is that speaketh like the piercings of a sword, but the tongue of the wise is health. So, if you use your tongue, and if you are wise, ito po ay health kasi ang ginamit na term eh. So ito po'y nakakabuti. Ito po'y nakakagaling. Kung ito po ay ginamit ng isang wise na tao. Okay? And Proverbs chapter 15, verse 2. And the tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools poureth out foolishness. And this is the wisdom in being slow to speak and being aware kung ano po yung damage na pwede pong magawa ng ating dila, ng ating pagsasalita. Sobrang, ano po ito eh, how do you put this? Sobrang delikado po na tayo po ay magsalita nga na hindi nag-iisip. Yan nga po lagi sinasabi sa akin ng nanay ko. Isipin mo muna kung anong sasabihin mo. Hindi yung banat ka ng banat. So, ewan ko, baka magalit sa akin si Nanay Cora pag binanggit ko to. Okay. Nanay Cora, patawad po. Yung gagamitin ko pong example kayo. So, sabi nga po, meron po kasing mga, let's see. Sige, later na lang po natin siyang iano. Para mas maintindihan po natin, pasensya na po kayo. Sige, let's go to point number 3 na po. Point number 3, sorry. Yan, be slow to wrath. Okay po? So, be slow to wrath or anger. Para po mas madali po nating intindihan. So, let's be slow to anger. Okay, this time, let's read all the verse in Tagalog. Kung pwede po, unahin po natin ang Proverbs chapter 14, verse 29. So sabi sa verse 29, he that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth folly. Okay? So, if you are slow to anger, you are of great understanding. And next, Proverbs chapter 16, verse 32. Ito po ay para sa mga slow to anger. Sabi, siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kaysa makapangyarihan. At siyang nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng isang bayan. So, you are better than the mighty if you can control your anger. And last, sabi, Proverbs chapter 19, verse 11. Sige po, Tagalog po ulit. Ang bait ng tao ay nagpapakupad sa galit at kanyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalansang. So, napakaganda po, di ba? Ang bait ng tao. So, kung ikaw ay mabait, kung tingin mo po ikaw ay mabait, ito po ang dapat mong ipakita. Ika'y nagpapakupad sa galit. Ano yung nagpapakupad? Nagpapakabagal. Diba? Dito lang siguro ko nakarinig po ng maganda ang maging makupad. Okay. So, paano naman kung ikaw ay kabaliktaran ng slow to anger, which is quick-tempered? So, Proverbs chapter 14 ulit, verse 17. 17 po. Proverbs chapter 14, verse 17. Siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan, at ang taong may masamang katha ay ipagtatanim. So, kung ikaw ay madaling magalit, gagawin mo kamangmangan. Yun na lang po gamitin natin term. Huwag na po tayong gumamit ng iba. Kamangmangan.
Kaya nga di ba, huwag po tayo magdedesisyon kung tayo po ay galit. Okay? Amen? Amen. So huwag kang makikipaghiwalay dahil kay galit. Mag-isip-isip ka muna. Tama po ba? Okay. Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Tagalog po ulit, if pwede. Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Parang indirectly sinasabi sa atin kung ikaw ay magagalitin, ikay mangmang sa madaling salita. So, ako po ay mangmang. Proverbs chapter 14 ulit, verse 29. Tagalog naman natin bubasahin, kanina English po kasi. Proverbs chapter 14 verse 29, Tagalog. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa. Itong pangalawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Ito hindi ka lang mangmang, nagbubunyi ka pa. Mga sa madaling setup, nagmamalaki mo pa. So you exalted folly. Okay, so eto na po yung kanina. Sabi po kasi, may mga tao po kasi talagang introvert. Let's use introvert as an example po. May mga taong introvert. What's introvert? Yung mga mas okay po silang sa sarili na lang po nila. Hindi naman po ibig sabihin ayaw nilang makipagkaibigan. May mga pinipili po silang kaibigan. Pero they're not extrovert. Yun ang kabaliktaran. They're not really that friendly, that social butterfly, sabi ng iba. At actually, isa po doon yung asawa ko. Hindi naman po talaga yan friendly. Napilitan na lang po yan dahil asawa niya po ako. Kailangan niya po maging friendly. Pero, nag-uusap po kami. Pero I'm not taking it against her. Hindi naman po para sa akin masama yun. Kasi may mga ganun lang po talaga tao dahil hindi lang po pumapasa sa standard niya. Buti po, pumasa po ako sa standard niya. Okay. Tama po ba? Yan. So, ngayon, bago po tayo mapunta sa ibang topic, nag-uusap po kami dati. Kailangan ba talaga maging friendly? Or kailangan ba talaga palakausap ka? Kailangan ba talaga i-entertain mo itong mga to? Kailangan ba talaga ikaw maunang mag-reach out? So sabi ko, kasi sa mundo po natin ito, if you are an introvert, kung gusto mo mapagsarili, go. Okay lang yun. Ganun talaga May ganun tao Igalang po natin sila. Pero ano po ba sabi sa atin? We need to be Christ-like. And is Christ an introvert? Will we be able to follow His path? Sundin yung mga utos po niya sa atin kung tayo po ay nagsasarili lang, kung lagi po tayo nakakulong sa kwarto? Hindi. So, hindi ko masabi na biblical ang pagiging extrovert, pero just be Christ-like. Alam ko po, marami po dito, introvert. Minsan, ako rin naman po, ayoko po makipag-usap sa tao. Minsan, nagtatago po ako. Pero, kailangan po. Para po sa ikalalago ng gawain ng Panginoon Diyos. Hindi po para sa akin, hindi po para sa kagustuhan ko, pero para po sa ikalalago niyo. So, patawarin niyo po ako minsan kung hindi niyo po ako makita. Nagtatago po ako, mahina po akong tao. So, ayun na po. Dati po kasi nagbibiroan po kami, may kunento po sa akin dati. Si Nanay Cora daw po kasi, ay, alam po natin, madalas nakaupo siya sa likod. Okay. So, ganyan, parang si Gab din dati. Pagka-amen po ng ating pastor, na maririnig mo, ang susunod na sasabihin na 2D. Ibig sabihin po nun, nandun na po sa labas. Nakaano na po, uuwi na po. At marami pong ganun sa atin. Ito, nagiging biroan lang po. Pero sa totoo lang, marami pong ganun sa atin. Gusto po natin, umuwi na agad. Ayaw na po natin mga pag-fellowship. Tama po ba? Kasi nakaka-drain di ba? Pero, again, hindi po ito ang utos sa atin ng Panginoon. So again,
Kagaya ng pagiging impatient, yun po yung connection nun. Kagaya po ng impatient, kagaya ko po na ako'y impatient, is Christ an impatient person? Hindi po. So I need to be patient, not for my sake, but for His work, for His kingdom. Kailangan ko po maging patient. Hindi po pwede, ito po talaga ako pasensya na po kayo, magagalitin po talaga ako. Hindi po pwedeng ganun. Sa ating pong mga tatay, if I may speak as a father and a husband, ako po talaga ay magagalitin. Ako po talaga ay maikli ang pasensya. Ako po ay masakit magsalita. At ang pinakakawawa po dito ay ang aking pamilya. Si Gab po at si Gaius. Sabi ko nga kay Gab, pasensya na, sasabihin ko to. Pero, kasi ito po talaga ako Ayoko po magpanggap sa harap po ninyong lahat. Ako po talaga yung magagalitin. So, akala nyo lang po mabait po ako. Siguro may nakakita na po nito minsan sa akin. Talagang, sa basketball, wala. Yeah, kitang-kita po ng mga nagba-basketball. Yan po talaga ako, sa totoo lang. Okay lang po ba yan? So yun po. Dumating po sa point na meron po kaming pinagtalunan ng aking asawa. Ito po kasi tumatak sa akin. Kaya ko po i-share sa inyo. I believe maybe this can help other fathers and husbands. Sabi niya sa akin, nabasa niyo po kasi may kinokonsole po akong YA. Okay. Tapos sa kanya, sama ako magsalita, sabi niya, ang galing-galing mo magsalita ng words of encouragement sa mga YA. Pero sa akin, ang sakit-sakit mo magsalita. Hindi ko po alam kung paano ko po gagawin, kung paano. Parang ang daming butik Pero yun po kasi talaga ang totoo. Ganun po ako. Kahit kay Gaius, sakit po ko magsalita. Nakakalimutan ko po na baby pa po siya. So, sa simbahan, sa trabaho, sa kaibigan at sa ibang tao, ang bait-bait ko po. Umarap po tayo sa pastor, sa mga ibang mga churches. Sobrang bait, pasensyoso, encourager, yun nga. Tapos, ganito po ako sa pamilya ko po. Kaya, isang beses, tinanong ko po si pastor, Pastor, bakit po kaya ganun? Ano po bang dapat kong gawin? Sabi niya sa akin, ito sinunod ko pa, hindi ko makalimutan po. Sabi niya, tayo kasi, may mga inaalagaan po tayong ego. Tama po ba? Kaya po sa labas, mabait po tayo. Hindi po natin papakita yung pangit po natin. Sa loob ng bahay, ng tahanan, doon po natin ay papakita kung sino po talaga tayo. Tayo po na masakit magsalita, mabilis sa pagkagalit, hindi na para pakinggan kung bakit hindi nagsayang agad yung anak mo. Yun po talaga tayo. So, in conclusion, okay, thank you po sa mga patient po. In conclusion na po tayo. Talaga. So, in conclusion, before we do these things and apply this elsewhere, bago po natin ito gawin. Kasi yun naman po ang goal natin kung bakit po tayo nag-aaral ng St. Andrews, bakit po tayo ma-attend ng mga Sunday services, ng Wednesday services, ng mga Bible studies, ng mga discipleship. Bakit po? Para po tayo matuto, ma-apply, magamit po natin sa ating takbuhan dito po sa Christian life. So, I hope na ito pong mga ating mga pinag-aralan, itong 3 points na ito ay papractice natin. But here's the thing. Bago po natin ito gawin sa ating mga dinidisciple, sa mga tao po dito, sa ating paligid, sa ating mga kasabay sa daan, sa mga katrabaho, sa mga kaeskwela, practice it in your home. Practice it in your home, in your house, in your family, with your loved ones. Kinilabutan po ako.
So, practicein po natin ito doon sa mga taong mahalaga po sa atin. Kasi itong mga taong mahalaga po sa atin na to, ito po yung mga taong umiintindi po sa atin. Ito po yung di tayo susukuan. Kasi ang tanging hiling lang niyan ay maging better ka. So, this is not just for the fathers, the husbands, this is for all the mothers out there, para po sa ating mga kabataan, para sa ating mga achievers, young professionals, young adults, college, high school, ating mga out-of-school youth, sa lahat po, practicein po natin to sa mga mahal po natin. Kasi kung sino pa bang mas dapat pong mag-benefit po dito sa gagawin po nating pagbabago, kundi po sila. Amen po ba? Lalo na po ito, maging hamon po sa mga may mahal sa buhay na hindi pa huligtas. Ito po ang isang best example or best testimony na maipapakita po natin sa kanila po para mapakita po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So let's be patient with them just like how Jesus Christ had been patient with us. Purihin po ang salita ng Diyos. Maraming salamat po. Amen. Tayo po ay na-bless sa salita ng Diyos. Amen. Salamat po, Brother Cedric, sa napakagandang mensahe. Being patient, hindi napakadaling gawin para sa lahat ng tao. At nais ko lamang pong i-share sa inyo itong verse na ito. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Saglit lang po ating basahin. No? Sa English, brother, sister. Basahin ko po. 1 Timothy chapter 1 verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So lahat po tayo nandito, lahat po ng member ng Christ Baptist Church, tayo po ay nilagay ng Panginoon dito, hindi dahil sa kung ano tayo, kung gaano tayo kagaling. Lahat po tayo dito ay enabled, no, by Christ Jesus, our Lord. And for that, He counted us faithful, no? Pero hindi dahil po sa atin, no? Hindi dahil sa ating sariling lakas. Ano po ba sinasabi dito sa verse 13? Ano ba si Paul noon? Howbeit who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy. So yun po yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Yun yung dapat, yung sinasabi ni Brother Cedric kanina po na we should be Christ-like. Kung paano tayo pinakitaan ng Panginoon ng mercy, ng patience, ganun din naman po tayo bilang tayo dati ring mga makasalanan. Ano po? Tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po ay manalangin. Naming Diyos, maraming salamat po sa maghapon na ito, Panginoon, sa kayamanan ng iyong salita, Panginoon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga pagkakamali, sa aming pong pagkakalimot, Panginoon. Minsan na hindi namin naipapakita na maging katulad mo, Panginoon, sa paghahangad naming mabuhay ng matuwid. Kadalasan ay nawawala ang pagmamahal sa aming kapwa, sa aming pamilya. At hindi ito, Panginoon, ang iyong itinuro. Hindi ito ang ipinakita mo sa amin, Panginoon, nung ikaw po ay bumaba at namatay para sa aming kasalanan. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mga aral na ito, ng mga mensahe, kami po ay lumago at maging matatag na Kristiyano at maging magandang halimbawa, hindi lamang po sa loob ng simbahan ito, kundi lalo na, Panginoon, sa labas at sa loob ng aming tahanan. Salamat po sa mga ngaral kay Brother Cedric at kay Brother Nerl na ginamit po sa maghapon upang kami ay pangaralan, turuan at paalalahanan, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng hangarin ng kanilang puso, Panginoon, at patuloy pong pagpalain sila at ang kanilang pong pamilya. Ang lahat nito ay aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. At bago po tayo dumako sa ating offertory prayer, na pangunahan po ni Deacon Ginto, tawagin po muna natin ating mga tagapagpaawit. Pangunahan po tayo sa isang masiglang awitan. Amen.
Ayan, let's sing po. Awitin po natin, Come unto me. Of Amen. course, lahat ng mga bagay, even our patience, lahat yan nanggagaling po yan sa Panginoon at kailangan natin yung hingin sa Kanya. So let's sing, Come unto me, I will Amen. give you rest. Amen? Amen. On our first stanza now, sing. Hear the blessed Savior calling the oppressed. Oh, ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my might. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Are you disappointed, wandering here and there, dragging down to bed and loaded down with care? Do unholy feelings struggle in your breast? Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my might. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Amen. Tayo po manalangin. Dakila namin Ama, Diyos po, para makapangyarihan sa lahat. Gusto po ay papuri, salamat po sa inyo sa tagumpay kong gawain sa araw nito. Mula po kanina ng umaga hanggang sa hapong ito. Bless po kami ng mga salita. Patuloy po namin pinapanalangin na ang bawat narinig po namin mga salita po ng tinuran sa inyong aklat na kami po ay dumadalangin na pagpalain po lahat ng aming narinig mga talata, mga salita na galing sa inyong banal na aklat. Ito po, Panginoon, ay maging turo sa aming buhay kung paano po kaming mananatiling payapa sa pamumuhay, tahimik, na laging sumusunod po sa inyong mga utusan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyayang ito. Madalangin po kami sa aming pagkakalog ngayon. Dalangin po namin, pagpalain mo po lahat ng matitipong kaloob. Ito na ay magamit po namin patuloy sa ikalalawak po ng iyong ministeryo. Purihin po yung dakilang pangalan. Dalangin po namin ito sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen.
Sunday daw po ay Mother's Appreciation next Sunday. Mother's Appreciation Sunday next week. Naimbitahan po natin ang lahat ng nanay na dumalo next Sunday. Announcement, Ruth Mother's Fellowship at Toddler's Room daw po. Ngayon, after ng service. Sige po, tayo po lahat magsitayo. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Hilingin po natin si Brother Nehemiah Francisco para po tayo bukasan. Check. Tayo po yung mukha at manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, Amang Banal, salamat Panginoong Ama sa iyong mga ngaran na ginamit mo sa amin ngayong hapon. Salamat Panginoon sa iyong salita. Dalangin namin all throughout the week sa tala ng buhay namin bilang Kristiyano, ma-apply namin ito. At we always swift to hear, slow to speak, and slow to wrath, O God. Sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, Ikaw, O God, na mag-iingat sa amin. Give us the opportunity, O God, ma-apply agad namin ito. First to our family and to our friends, colleagues. Ganon din po sa aming mga kapatid sa pananampalataya. And we pray all these things in Christ's precious name. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa mga kasama natin sa live. God bless po. See you po sa Wednesday.